Hello guys! Ayan, update ko kayo sa aking eyelid. At ngayong buwan, October 25 na ngayon at 7 months na siya dahil nung March 10 ko siya pinagawa. So, ito na yung eyelid ko. Ayan na siya. At sa part na to, feeling ko namamaga pa siya dito sa part na to. Kasi may time na mas umbok siya, tapos ayan yung normal niya. Pero feeling ko kasi medyo maga pa siya dito. Kung titingnan nyo, ako kasi napapansin ko, hindi siya as in pantay na pantay. Siyempre wala namang perfect para magpantay talaga siya as in pantay. So yun, ang napansin ko lang dito is, ayan, yung part na to dito, mas malalim siya. Tapos, ayan, feeling ko kasi magapa siya konti. Tapos may time na paggising ko sa umaga, mas namamaga dito. Konting-konti lang naman, hindi siya ganun kahalata. Pero ayun na nga, medyo namamaga pa siya. Tapos, ayan, yung pinagawa ko kasing eyelid. Sabi ko dun sa doktor na gumawa sa akin, gusto ko yung mas malaking eyelid. Pero yun nga, sinabi niya sa akin, kung siya daw, isasuggest niya, hindi ganun kalaking eyelid kasi nga maliit yung mata ko. Pero ako kasi pinagpilitan ko na malaking eyelid kasi nga nagme-makeup ako para mas kita yung eyeshadow. Tapos yung pag kinabit ko yung eyelash is mas buhay yung mata ko pag malaki yung eyelid. Pero ayun nga, sabi niya, inulit niya na mas okay kung mas maliit lang na eyelid kasi nga maliit yung mata ko. Pero kung gusto ko daw talaga, ayun yung gagawin niya na mas malaki. So ayan, ganyan siya, malaki nga yung ginawa niya at para sa akin, ayan, nakita ko na yung result. Hindi nga maganda na ang laki ng eyelid ko kasi ang liit ng mata ko. Pero, kung i-compare yung eyelid ko noon or yung mata ko noon, mas buhay siya ngayon kasi meron na siyang eyelid. So, yan yung mata ko at yung before na mata ko, ipapakita ko na lang dito. So, yan. Hindi nga pantay yung eyelid ko noon at maliit tignan yung mata ko. Mas maliit compare ngayon. Kasi ngayon, mas malaki-laki na tignan yung mata ko dahil nga sa eyelid ko. So, yun guys, kung magpapagawa kayo ng eyelid, mag-search kayo kasi ako, before ako magpagawa, pinanood ko lang yung mga vlog, pero yung shape ng eyelid or ng mata, hindi ko yun na-search. Kaya kung magpapagawa kayo, mag-search kayo kung ano yung ibabagay na eyelid sa mata nyo. Kasi kung ngayon, so masasabi ko na sana pala, mas maliit yung part na ginawa dito at dito, mas malaki. Yung parang paganon or parang pakat ay yung ginawang eyelid sa akin. Kasi ngayon, may mga Vietnamese dealer kaming kasama at mga gawa rin yung eyelid nila. So nakita ko kung ano yung itsura or shape ng eyelid na pagkakagawa sa kanila. Yun, bagay sa kanila at maganda kasi yung mga Vietnamese, yung iba doon is maliit din yung mata tulad ko. At ayun, nakita ko nga na ang ganda nga kung maliit lang yung eyelid na pinagawa ko. So ayan, yan na yung eyelid ko at satisfied naman ako, as in worth it talaga. Wala akong pinagsisihan kahit na ganyan ang laki ng eyelid ko. Talagang ang saya ko na pinagawa ko yung eyelid ko at wala akong pinagsisihan dito.